Kaya maaga sila nag-umpisa. Alas 8 pa lang yata tapos na. Ayan. Saka gumanda na yung bunga ng talong. Makinis na siya, oh. Nombretang kain na rin. Tanong tinubalan. Saka balita ko 35 na yata ang kilo niya. Alalaan natin. Mga 10 bundle siguro 100 kilos kaya naman niya. Ay nangaabangan natin yung mga bulaklak na yan. Pag nagtuloy, marai-rai din yan. Ayan, 150 yung good, tsaka 5 segunda. 200 din, sakto ah. Ayan, makulimlim. O, ibabagsak tumamaya. Ayan. Ito, maganda na to. Maganda na yung mga bunga na yan. Although konti pa lang, pero nadami na yan. Parami na yan. Basta magtuloy lang yung mga bulaklak na yan. Wala yata ay 3. Isa kaya nagpunta. Meron na yatang ano dito eh. Maniba lang eh, ano. Oh, dilaw na, Trick. Meron na yan? Oo, ito dalawa oh. Malahapit na. Dalawa na to. Yan, may silay na. Kaya nating mahinog dyan para matamis. Kaya lang kailangan mapakuran. May maulan na yung paet. Oo. Bigat na yung dala eh. Matagal din yung ulat at mababasa. Wala lang pilupa. Pasyenta pa ako pumunta. Yan, natusok. Natusok yan, tapos natanggal yung pito. Kaya tinanghali. Sa'yo dalawa. Bumiling ulam yan. Nililinis ko to kahapon. Pasensya na, hindi ako nakapag-upload kahapon. Nililinis ko to sa bahay. Katabi ko si Lian, naglalaro. Tapos pamaya-maya, umiyak na. Ang lakas ng iyak. Nakita ko nakabaon yung pakong yero sa paa niya. Nataranta naman ako kasi maraming dugo. Dinala ko kagad sa ospital. Ayun, naturok na naman ng ano, anti-tetanus. Magkabukod pala yung sa animal tsaka yung sa ano, sa yun, tulad nun napapako sa mga kalawang, magkabukod daw po yun. Hindi tayo nakapag-upload. At unfortunately, yung order nating grafted, nanghingi sila ng extension, siguro hindi pa ganun kalaki. Sa June 1 no, sa init, oo, nahihirapan sila magpalaki. Mas mainam naman yung kaysa sa mamadaliin nila. Maganda yung pag tiniliver sa atin, talagang may balbas na, madali nang itanim. Kasi pag bata ang punla, mahihirapan tayo magpalaki. Kaya, lalo na ngayon, napakainit. Kaya mas mainam na yung medyo magulang na pagka tinanim. May laban na sa init. So maghihintay pa tayo ng 10 days para ayun, ayos lang yan para makumpleto natin yung ano, pag-aayos dito sa balag. Ilan yan? 3 saka 4 na kanin. Sabi ko na kulang eh. 5 tayo eh. Pwede na. Ano nabili niyo ulam? Ano po, tilapia. Sigang. Opo. Ayos. Ano, kumain ka na. Malamig na panahon eh. Medyo nabawasan na yung init. Nabawasan na yung init. Maganda sa akin. Kahapon medyo ano na, pwesto na eh. Hangin pa. Ano nyo ito? Oink. Amin siya. Good morning guys. Kami po ay nagkakabit at tali ngayon. Pag nagtanim po kami para wala na masyadong trabaho. Sayang na sayang
talaga. Ang pag-ibig ko'y lagi. Favorite mo yun eh. Ano title nun? Sayang. Ano sa Tagalog ang sayang? Ay sa English ang sayang. Hindi ko alam. Hindi mo rin alam. Hindi ko rin alam. Sayang na sayang talaga. Tanging pag-ibig na alay sa iyo. Sa iyo. Sayang na sayang talaga. Awo. Remember me. Kapag nakita ka. Kapag nakita ka. Luha anak sugatan. Ano yung kasunod na? Hindi ko na. Pagkat ika'y minamahal. Remember me. Di ko kayang limutin ka. Ngayon, magpakailan mo. Oh, may bukas pa yun. Kabud ka naman rumekto magpakailanman. Sumo-shortcut. Sumo-shortcut ka pare. Yan mga guys, mag-igpit po tayo ng ating balag. Yung ating sergay additional natin para papunta po ng Tagulan. Mamunga man ho may laban-laban. Yakit mo dito yan, di ba ito? Oh, Lahat nandito. Yakit dito yan sa ibabaw. sa ibabaw. Para medyo Malayo mataas lang. ang ganyan, pa-islam Malayo. ang ganyan. Hindi siya pasado. Kasi pagka yung ganyan lang masyadong maikli yung laban niya, no? Oo, bubunutin yan. Pagka dyan mo lang rin babaon. Maluwag. Saka na inuluwag. Pupukpukin pa natin yun. Babaon na natin yan. Pagka nakapaghigpit ako. Pagka pinalo yan. Yan na magiging ano yan. Higpit. Binat na siya, no? Magkabila. Pero yung higpitan natin, dito lang. Isang side lang. Kasi gumano na ng konti yung ating balag eh. Doon siya gumawi. Dito lang tayo higpit para bumangon. Ito kasi pinaka-importante dyan, guys. Yan serga. Yung serga. Ang bumubuhay dyan. Pag walang serga, bubuwal lahat yan. Bubuwal yan. Ito, mga ano lang to eh. Mababgaan lang yan. Ito lang po Ano kayo. lang yan. Bagyan yung mga dulot-dulo lang po ang mano niyan. Malalim. Malalim ang baon. 4 na sulok. Pero dito, mga naka-ano lang yan. Naka-siltil lang yan. Kaya ang nagpapatibay dyan, yung ating serga. Yan ang pinakapaan nila. Kaya kailangan, yung tayo manigurado. Hirap na bumabagsak ang balag. Okay lang rin naman guys yung kahit sa gilid nyo ganito lang, basta pipili lang kayo ng malaki. Kasi ang ano lang ng kawayan, matigas siya, mataba, tapos hindi katulad nitong manipis. Ito kasi yung gigitingin niya pagka marami na siyang karga, maraming bunga, maraming bagay. Mabibiyak siya, babasagin, tapos mauulanan. Wala na, magagaltong, kaya may posibilidad na mabuwal yung balan. Kaya tayo naninigurado lang din eh. Medyo matigas yung wanong kawayan, hindi niya kayang tigain ganito. Yeah, konting tip lang ni Kuya Saldi yan, Pero guys. pagka konting ano lang, maliit lang na balag, okay na yung ganito kung wala kang makuhang Kung kawayan. sa sitaw lang, okay lang yan. O, sitaw, tapos yung medyo mahigsing balag, okay lang yung ganito. Tapos yung nila, yan tulad yan, no? Maluwag siya, pero ito wala siyang laban. Nakakuan lang yan. Ang Timid lang. bumubuhay dyan, ito serga. Kaya pagka yung serga humigpit, yan na. Tignan na. Yan yung bubulokin nung kawayan. Pero yung ilalim niyan, matigas siya. Kasi ito yung hangganan. Andyan yung nakukuha yung init, nakukuha yung lamig, yung tubig.
Kahit nababad yung ilalim yan, mas unang nabubulok yung ibabaw kaysa yung sobrang ilalim. Basta tol, pantay lupa. Yan ang una niyang binubulok. Okay. Iba Kaya- na ang may alam. Kaya ang ano dyan, importante talaga dyan. Tapos yung serga nyo mismo, kailangan yung mga bayog. Kung may makukuha kayo bayog, mas matibay talaga. Tapos wag nyo nang tatanggalin yung kilay. Anuhin nyo lang, yung pinakabukulay tanggalin nyo. Para may posibilidad siyang tumubo o manariwa, hindi siya matutuyo kaagad. Parang patik naman. Na, Parang patik. o bati ko. Mga bulol-bulol ko. Ano English ng bulol? Ngungu. Sa Tagalog. Bulol. Ush! At gumagano yung tiyan mo. Gutom na naman. Pag gusto niya kain mo, kapag nakain mo ko, yan talaga. O kay lupit mo, kapalaran. Aba. Ako'y sawi na lamang. Aba. Talagang English ang leteng. Tali! Kaya nakakabili ka Loy ng kwintas. Ano yan? Sa hardware. Oh, ang ganda ng kwintas mo na yan. Magkano yan? 10 piso lang. Magkano per kilo niyang ginto mo? 180. 180. Yeah. Nice eh, no? Oo. Oo. Nice eh. Haba ah. Siyempre. Para kang lalaban ng pageant ah. Happy ka ba, Kaloy? Yeah. Always. Happy. Happy na happy. Masaya na masaya. Inom mo ng tubig, mga guys. Oh, yeah. Oh, saan ko punta? Inom ng tubig. Ayan oh. Hello guys. Hello guys. Ayan, inom muna tayo ng tubig. Tubig na malamig. Pampalakas ng Pampalakas ng katawan. hindi po tayo ma-dehydrate. Ayan po si Mang Kanor. Mang Kanor. Lalagyan po natin tukol, baka matumba pag umulan. Lalambot po kasi yung lupa nun eh. Yung mga nakaraang buwan or sabihin na nating isang buwan, sa loob ng isang buwan na sobrang init, asahan natin yung sobrang lakas ng hangin, sobrang lakas ng ulan, yan ang magiging kapalit niyan. So balik tayo dun sa chance nating 50-50 or 40-60. 50-50 kasi pag nakapagpatubo tayo dyan o nakapag-produce tayo ng maraming bunga ng gulay, malaking chance natin tumama ng magandang presyo kasi tagbagyo. Ang kalahati naman nun, ang 50 naman nun, malaki din ang chance nating tamaan ng malakas na hangin, walang tigil na ulan. Ito yung tinatawag nating malaking risk. Malaking risk pagdating sa pagpa-farming ng gulay
during rainy season, tagbagyo. Pero once na nakapagpalusot tayo guys ng gulay, nasa 60% or 70% yung tatama tayo ng magandang presyo. Kagaya nung nakaraan 2 years ago, tinamaan ng bagyo yung ampalaya namin dun sa San Carlos, sa dating farm 2. Tumama kami ng 95, 100 pesos hanggang 95 pesos per kilo. Kaya kumita tayo na maganda ron. Kung maalala nyo yung ako mag-isa, binaha yung ampalaya namin, ako lang yung nakalusong. So ginawan ko sila ng kanal. Yan, shoutout sa mga nakapanood doon. Hindi ko alam kung nag-day off yung gym squad o meron silang lakad. So mag-isa akong nilagyan ng kanal yon. Dumating nga pala si Patrick sa bandang tanghali na. So kaming dalawa, nilagyan namin ng kanal yon. Nakasurvive naman at yun nga, tinamaan natin yung napakagandang presyo. Yun nga lang, 3 lata lang yun. Halos kalahati lang nitong kay Saldi na to. At may nagtatanong, ito po, itong isang balag, si Saldi ang labas gastos at hati kami dito. Siya bahala dito. Tapos yung kabilang balag, sa amin yun, kasama ko yung gym squad. Tapos sa susunod na tag-araw, dahil hindi na natin pwedeng tamnan ng ano to, ang palaya, dito tayo magbabalag. Hati din kami dito. Ito sa amin, ito kay Saldi. Hati. Parang meron ako nakikitang taon dumaan sa likod ko. At merong sinasabi si Saldi sa akin para masulit ng todo yung balag natin. Ito. Yan. Una, buto ng ampalaya. Pangalawa, grafted. Diyan din sa may plastic molds. Pagkatapos noon, pwede tayong gumawa ng tudling sa gitna. Ang patola din, hindi na pwede yung buto. So yun ang sinasuggest sa akin ni Saldi, magdadagdag lang tayo ng buho dyan sa gitna. So at least hindi na siya doon nakatanim dito. Pero ulitin ko po, hindi na pwede yung buto dyan. Hindi na tayo makakapagpaganda. Kailangan grafted. Iniisip ko kung pwede natin gawin ulit doon sa kabila para alalaan natin. Para super sulit ang balag. Hanggang sa ngayon, kinukumbinsi ko yung gym squad na bigyan ko sila ng isang pwesto, labas gastos, hati kami. Nasa sa kanila kung ano yung gusto nila, pero mas pinipili nila yung ganito. Yung naka-fix yung sahod nila. May trabaho, may gulay man tayo, may harvest man tayo at wala. Yan, kagaya ni Saldi, tumama siya ng magandang presyo sa loob ng 4-5 buwan. Ngayon, mag-iisang buwan na kaming wala siyang kita. Pero yung gym squad meron. Kaya kinukumbinsi ko sila kasi gusto ko rin silang kumita ng malaki, yung biglaang ganun. So ayaw nila ng ganun, ayaw nila ng labas gastos hati. So ang ginagawa ko, pag tumama tayo ng magandang presyo, binibigyan ko sila ng 1 or 2 pitas sa ampalaya. Kagaya dito, binigay ko yung 5 pitas, 6 na pitas ng sitaw. Dito sa talong, hindi ko sila nabigyan kasi hindi tayo tumama ng presyo dyan. Dito sa ampalaya, hindi natin sila pwedeng, although binigyan namin sila ni Saldi yung huling pitas sa kanila sa gym squad, pero hindi natin pwedeng gawin yung ako yung masusunod dahil meron tayong partner dyan, si Saldi nga. So itong isang side na to sa amin to, kasama ko yung gym squad dito, yung solo ni Saldi. So sana tumama tayo ng maganda ulit para mabigyan ulit natin ang gym squad. Ay, nakakailang tudling na sila. 2, 4, 6, 6. Ayan, nagkukulay asul na. Ito yung matagal pangalawang araw na nila ngayon. Tapos susunod dito. Ayos lang yan, at least meron tayong pinatrabaho kasi naghihintay lang tayo ng punla ng itatanim. Tapos bago siguro dumating yung punla, bago tayo magtanim, ilinisin natin yan. Yung tumutubong damo na yan. Yan, ganyan po
kasinsin yung pagitan. Ganyan lang siya, oh. Yan, may ika-ika siya. Natusok ka.